Good evening! Ngayon nga ay magpipiling mayaman tayo. Ako si Dayan. I live here in Singapore for more than 20 years. Medyo matagal na pala itong ating beef na pang-steak. Sabi nga nila, pang mayaman daw pag nag-i-steak. Kaya ngayon ay magpipiling mayaman tayo. Pero napakadali lang mag-steak guys. Hindi yung kailangan pumunta sa mga mamahaling restaurant. Kailangan lang yung steak nyo is room temperature and then kailangan yung moist niyan tatanggalin nyo. Kaya tinatap natin ng tissue. Ang kuya ko na taga-Australia ang nagturo sa akin paano magluto ng steak kasi isa yan sa pangunahin nilang pagkain sa Australia. Masarap sa steak na to guys is yung maraming garlic. Kaya nag-prepare ako dito ng napakaraming garlic. Nung natanggal na natin yung moist netong ating steak ay pwede na nating lagyan to ng salt and pepper. Medyo dami-damihan yun ng salt. Medyo makapal kasi itong ating beef. Actually, last January pa tong beef na to nung nagbakasyon kami sa Australia. Alam nyo ba guys na napakarami palang bawal dalhin sa Australia? Tulad ng mga fruits na apple, banana, at saka yung mga seeds nila guys, bawal nyo dalhin sa Australia yan. Pati nga yung mga karne, katulad ng karne ng baka, baboy, manok, kahit luto pa yan guys, bawal na bawal nyo dalhin yan. Napakarami nilang pinagbabawal, kaya minsan guys, confused ka na, hindi mo alam kung pupwede o hindi. Pag hindi kayo sure kung pupwedeng dalhin, i-declare nyo na lang. It's better na i-declare nyo yung dala-dala yung mga pagkain or any item kung hindi talaga kayo sigurado. Kasi guys, at least alam nila na honest ka. Kailangan lang talaga sa kanila is yung maging honest ka. Ultimo guys, yung shoes mo na maputik is bawal din sa kanila. Marami kayong pagdadaanan pag nasa airport na kayo. Pag nasa airport na kasi kayo guys, after immigration, marami pang mga scanning na gagawin. Hindi lang first scan, may second scan pa. At ang last but not the least ay dog. Kaya kung nakaligtas ka sa first and second scan, sa pangatlo guys, maaamoy na ng dog kung ano-ano yung mga dala ninyo. Once na inupuan ng aso yung inyong luggage, kabahan ka na, meaning may naamoy siya. Even yung pagkain sa airline, wag nyong dadalhin. Actually, i-remind kayo ng mga stewardess na wag nyong dadalhin yung mga pagkain na nasa loob ng airline. Kasi bawal na bawal nga ilabas kahit anong food. Napaka-strict talaga ng Australia pagdating sa mga crop nila. Sa mahinang apoy nga guys, inilagay ko na tong bawang and then pag nag-brown na siya, tatanggalin na natin to. Pag hindi nyo natanggal lahat, okay lang. Pero kailangan nyo i-drain yung mantika kasi medyo mapait yung bawang na yan pag hindi nyo i-drain yung mantika. After drain, ibabalik nga natin yung mantika dito. Kailangan guys yung apoy nyo medyo malakas. Saka natin ilalagay itong ating beef. Depende na nga pala sa inyo kung gaano kaluto ang gusto nyo sa inyong steak. Merong rare, merong medium rare, at well done. Ako talaga mas gusto ko yung well done, pero yung family ko mas gusto nila yung medium rare. Actually, okay naman ang medium rare, kaya lang yung medium rare para may blood pang lumalabas. Pero actually, hindi yung blood. It's a myoglobin. It's a combination of protein and water. Gusto nyo naman in between, parang medium rare na well done. Less than 5 minutes nyo lang to iluluto at tapos mag-prepare kayo ng 2 fork o yung tinidor guys para continuous pa rin yung luto nung pork at hindi siya mag-moist or hindi siya magtutubig. Ayan, ready na yung ating steak. Ikakat lang natin ito ng maliliit. Hindi naman sobrang liit. Depende sa inyo kung paano nyo ikakat. Ako kasi piniprecut ko na siya para easy na sa family ko ang kumuha nitong steak. Kung hindi ka pa nakapollow sa akin, follow ka lang. After nga natin makat, ay nilalagay ko na itong ating garlic. Napaka-crunchy na itong ating garlic guys. Ayan nga guys, ready to attack na tayo. I-try nyo to guys. For sure, magugustuhan nyo. Thank you for watching. Follow for more.